Kasi anumang ating pagsumikapan sa mundong ito, anumang maibigay nitong ligayang pangsamantala, anumang karangyaan, kasikatan na meron tayo, pagkatapos noon, kung hindi magdadala sa atin sa Kanya, para paano? Pagbati sa inyong lahat ng mga deboto at sa dambanang ito sa dalawang dahilan. Ang una, anibersaryo ng ating dedikasyon, no? Bilang dambana. Ikalwa, pagiging diocesan shrine, no? So lahat ito ay pagdiriwang natin at pagpapasalamat sa Diyos. At tamang-tama, alam niyo mga kapatid, unang linggo naman ng Adbyento. Kaya, hindi ko alam, pero magandang may maalala tayo na siya namang tunay na ipinapaalala sa ating lahat ni Lolo Uwing, sa totoo lang. Tingnan ninyo yung katabi nyo. Yan. Tapos, sabihan nyo ang katabi nyo, may araw ka din. At kung ayaw ninyong sabihin nyo may araw ka din, sabihin nyo na lang, darating din ang araw mo. Kalimitang pagrararinig natin yung salitang darating din ang araw mo, para bagang may banta. Samantalang, pwede din ang ibig sabihin ay ito'y araw ng biyaya. Diba? Kaya nga napakahalaga ng panahon ng Adbyento at ngayong unang linggo. Bakit? Ipinapaalala din sa atin, hindi darating ang araw natin. Darating ang araw ng Diyos. Isipin niyo mabuti ito. Alam ni Jesus, darating din ang araw niya. Pero, ang mga salitang ito ay buong pagtitiwala niya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga mga kapatid, magandang mabalikan din natin ito sa ating mga buhay. Para sa atin, ano bang ibig sabihin darating din ang araw mo? May halo bang takot? O may halong kapayapaan? Sa aking karanasan, kapag ang tao ay hindi handa, puno ng takot. Pero kapag ang tao ay handa, mapayapa. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kung naiisip ninyo yan sa bawat ginagawa natin. Palagay ko, alam niyo, magandang maglagay lagi tayo sa wallet o sa ating cellphone na tuwing bubuksan natin siya, ilalabas ang mga salitang pagkatapos niyan, ano? Sapagkat ang lahat ng ito, mga kapatid, para saan? At pagkatapos ng lahat ng ito, ano? Ano kung ito ba'y magdadala sa atin sa Diyos o maglalayo sa atin? Kasi anumang ating pagsumikapan sa mundong ito, anumang maibigay nitong ligayang pangsamantala, anumang karangyaan, kasikatan na meron tayo, pagkatapos noon, kung hindi magdadala sa atin sa Kanya, para paano?
kapatid, maraming mangyayari pa sa dambanang ito. Mula sa maliit na kapilya, naging ganitong simbahang puno-puno ng tao. Alam ko na ang inyong hangad ay makapagpagawa ng tunay na mas malaking shrine. Ang sabi sa akin ni Father Egay ay kasi ang mga 1,200. Wow! Pero ang tanong ko kay Father Egay ay pagkatapos ganun ay ano? Maganda naman ang sagot sa akin. Pagkatapos noon, ang pangahangad niya na ang lahat ng ito'y para lahat kayo, kasama ko, ay higit pang mapalapit sa Kanya, sa ating Diyos. Itong simbahang ito, gagawing lugar ng panalangin. Kung pisalan, ang lugar na yon, lugar ng pagdiriwang, lugar ng pamamahagi ng kabutihang loob sa kapwang nangangailangan. At banda-banda riyan, kung pagpapalain tayo, maideklara ang dambanang ito ni Lolo Weng bilang dambanang pangbansa ng Banal na Supremo. Ang mahalaga, ang lahat ng ito, tayo ay pamlapit sa Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng pong may kapal at sa tulong ng mahal na Ina Birheng Maria. Gusto nyo yung siguradong mapalapit kay Jesus, lumapit din tayo sa mahal na Ina, sapagkat siya lagi ang hahawak sa ating kamay patungo sa Kanya. Pagpalain tayo ng pong may kapal ngayon at magpasawalang hanggan.